Magandang araw mga katoto. Sa video po natin ngayon ay ipapakita ko po sa inyo ang paraan ko sa pagli-layout. Ito na po yung mga fabric na binili natin noong nakaraang araw. Yan pong unang layer ng fabric na yan ay dyan natin ipinapatong yung mga pattern para doon sa mga design na gagawin natin. Sa part po na to, nagle-layout na po ako dito ng manggas or sleeve. Yan. Nakaayon po yung paglatag po ng pattern ko para sa manggas at sa body. Wag po natin ipahalang yan. Katulad po na nakita sa video na yan ngayon. Nakaayon po yung latag ko dyan ng sleeve. Dahil ang banat po niyan ay sa width, pag binanat nyo yung width niya, nandun po yung banat ng fabric. Dito sa huling layout ko, ang ginagawa ko rito ay yung ribbings, yung nilalagay sa neckline. So yan, ginuguhitan ko yan sa pinakahuling part nitong ating nile-layout na damit, Bali ang sukat na ginawa ko dito, 2.5 inches yung kanyang lapad, para makuha ko yung output nito na 1 inch. So ito na pa mga katoto, tapos ko nang i-layout or guhitan yung mga pattern. So ikakat ko na yan dito sa dulo, yung pinakahangganan kung hanggang saan tayo tatabas o puputol ng fabric. Syempre dapat may allowance pa rin yan, Lagyan lang din po natin ng marker, yung pinagputulan natin na yon, yung hangganan ng magiging cut natin sa mga fabric na ilalatag natin para walang masyadong masayang na tela. Siyempre, kailangan ko na rin cut yung pinakaunahang part ng fabric na yan, dahil may pasobra din po malaki yan. So, siyempre, dapat lagyan pa rin natin yan ng allowance. Hey yo. Oh yeah baby yeah mga katoto. Oh yeah baby yeah. Come on. Shout out. Sisikat na naman si Caprimo. Makikita naman ng mga taga Bicol. So ito po yun mga katoto. Bali sa naka 8 po ako 8 layers sa isang 8, ibig sabihin naka 8 design po ako sa isang layer, Tapos ito po yung kakating ko, ganyan po kataas. Tingnan mo itsura mga katoto ng 10 inches ko na na straight cutter, Ang space na lang po mga katoto, yan na lang, Mag-start na po ako magtabas pa lang. Start ko na po ito itabas.